sa mga bahay ang punan, tumutulong ka sa eskwela, tumutulong ka. Basta may nangangailangan, tumutulong ka. Pero ang napapansin ko sa iyo, bakit hindi ka nauubusan? Sabi niya, simple lang yan eh. Sabi ng Cristiano Pedotro, simple lang yan. Pag kasi ako nagpala sa loob ng bahay namin, pag pinala ko, hindi nalabas ko. Sabi niya gano'n. Oo nga, sabi niya, napapansin ko rin yun eh. Pero bakit? Pag pumala ka, nilalabas mo, para hindi ka mauubusan. Eh kasi ganito ang Diyos. Pag nagpala ako sa loob ng bahay namin, at nilabas ko, si Lord naman, nagpapala bukod sa langit, niapasok sa bahay ko. Hello? Pag nagpala ako ng isang pala at palabas ng bahay ko, si Lord, dalawang pala mula sa langit, papasok niya sa bahay ko. Kaya hindi ako nauubusan. Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Sabihin sa kapatid, magpala ka na. Palabas ng bahay. So, ang mensahe ng Pasko, pagbibigay yan. Pagbibigay. Bakit? Ang Diyos mismo ang unang nagbigay at ang ibinigay niya, napaka-importante sa Kanya. At ang sabi rito, yung Kanyang bugtong na anak. Pangatlo ay pangatlo? Pananampalataya. Okay. Sabi diyan, upang ang sumampalataya sa Kanya, dapat maintindihan natin ito, mga kapatid. Huwag nating sayangin ang ating buhay. Ang sabi po, ang unang mensahe ng Pasko ay pag-ibig. Pangalawa po ay pagbibigay. Pangatlo ay pananampalataya. Bakit ito? Sabi ko ng banal na kasulatan, lahat ng tao nagkasala. Tama o ba? Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo ay walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang sino mang nakaabot doon sa pamantayan ng Diyos. Walang sino mang pwedeng lumapit sa Panginoon. Bakit? Ang tao makasalanan. Ang tao nasa ilalim ng sumpa. Pero salamat kasi ang sabi ng banal na kasulatan, nung marinig natin ang salita ng Panginoon, Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinggan ay walang iba kundi ang salita ni Kristo. Ibig sabihin ng isang tao para magkaroon siya ng tunay na pananampalataya, kinakailangan meron siyang mapakinggan. At ang pakikinggan niya ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. At kapag napakinggan niya ang salita ng Panginoon at tumimo ito sa kanyang puso, doon siya magkakaroon ng pananampalataya. At pag nagkaroon siya ng pananampalataya, magkakaroon siya ng personal na relasyon sa Diyos. Madalas yung binabanggit, nung Friday ito, binanggit ko lang doon sa aming cell, sa Pinapariboyan. Magkaiba po yung pananampalataya sa paniniwala. Ang isang tao pwedeng maniwala, pero walang pananampalataya. Naintindihan niyo po ba? Pwede kang maniwala mayroong Diyos. Pero wala kang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, kaiba doon sa paniniwala, pwede kang maniwala sa isang tao, pero hindi ka nananampalataya sa Kanya. Naintindihan niyo po ba ako? Bakit? Ang pananampalataya ay pagtitiwala ng buong buhay natin sa Panginoon. Kaya nung manalangin tayo sa Panginoon, nung marinig natin ang mensahe ng Panginoon, at sinabi natin, Panginoon, ipinagkakatiwala ko na buhay ko sa iyo. Ikaw na maghari sa akin, ikaw na mamuna sa akin, ituro mo yung plano mo sa akin. At pagkatapos binabasa natin ang kanyang salita, at sa pamagitan ng kanyang salita, naniniwala tayo, nananampalataya tayo, na gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya mahalaga yung pananampalataya. Mahalaga yung pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, ang siyang magdadala sa atin doon sa kalangitan, doon sa personal na relasyon natin sa Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, kapag tayo mayroong pananampalataya, Hebrew chapter 6, pag mayroong tayong pananampalataya, yung tunay na pananampalataya, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nalulugod sa atin. Pag meron kang tunay na pananampalataya, dapat lagi kang masaya. Hello?
Hindi ka mukhang Biyernes Santo. Ang isang tunay na meron pananampalataya, masaya. Kasi, ang sabi ng nung ang Panginoon sa Kristo ay panganak, sa Luke chapter 2. And then, may mga pastol na nagpapastol ng tupa. Tapos biglang lumitaw sa kanila ang anghel. At ang sabi ng banal na kasulatan, natakot sila. Nung makita nila yung anghel, nagsasalita sa kanila, natakot ito. Pero sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Kasi may dala akong mabuting balita sa inyo. Itong mabuting balita nito sa inyo ay magdadala sa inyo ng matinding kagalakan. Sabi sa English, a great joy. Pag meron kang pananampalataya, ay bang klase, masaya ka lagi. Amen o ba? Kahit na lumilindol sa paligid mo, masaya ka pa rin. Kahit bumabagyo sa paligid mo, masaya ka pa rin. Amen o ba? Sabi nga ni Pablo, rejoice in the Lord always. And again, I said, rejoice. Kasi kung ikaw ay, halimbawa, kung ikaw ay may pananampalataya, okay, nananampalataya ka, pero hindi ka masama, hindi ka masaya. Nananampalataya ka, pero hindi ka masaya, religyoso ka tao. Religyoso ka lang. Religious ka na. Yung pagpasok mo sa simbahan, yung mga parang hindi madapuan ng langaw, kabait-bait. Kabait-bait mo. Paglabas mo, kabait-bait. Ayaw mo nang masaya. Religyoso ka. Ngayon ang pananampalataya dapat may kasamang gala at saya. Amen o ba? Kaya nga pansinin natin, may leisure life tayo, may LED light tayo. Sa isang second anniversary natin, meron tayong makikita moving light yan. Gagawin yung malay natin, no? Parang will time, big time na. May LED ka dyan, may LED rin dito. Ano lang, dapat masaya. Kapira, yung mga hindi mananampalataya, nagagawa nila yun. How much more na tayo mga mananampalataya? Amen o ba? Dapat mas masaya tayo sa kanila. Oh? Dapat mas masaya tayo sa kanila. Bakit o? Kasi ang pananampalataya po sa sabi ng Panginoon, hinahamon tayo ng Panginoon upang ang sino man sa kanya sumampalataya. Kasi ang kailangan lang mo natin, pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga ng Bible, magkaroon ka lang ng kasiliit ng buto ng mustasa ng pananampalataya, kaya mong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka, lilipat. Ganun matindi ang pananampalataya. Kaya yung mga alagad, nung nandun sa gitna sila ng dagat, abay bumabag yung napakalakas, kasama nila ang Panginoon natutulog. At talaga sarap ng tulog ang Panginoon. Palagay mo ang Panginoon, nag-uurog pa ano? Sabi siguro ng Panginoon, sa sarap ng tulog. Ay kasi yung pagod buong maghapon. Buong maghapon. Kahapon mo kasi ako ay halos maghapon ako sa computer kasi ginawa ko yung tatlo poster at saka ng mga ID, yung pumati ng gagawin na G12 conference sa Indonesia, tapos yung mga kabataan sa March 11. Tapos siningin ko na rin yung mga kababaihan ng mga bandang May. Tinapos ko yun. Tapos gumawa ko ng mga calendar sa mga kaibigan kong pastor. Tuwa-tuwa yung mga kaibigan kong pastor. Tuwa-tuwa sila. Sabi niya, ibang klase ka, pastor. Sabi, pinagdadala ko sa kanila. Kahapon no. Ngayon, siguro mga alas 6, sa tulog ako. At pumunta kami kinate. At namas ko kami ro. Natulog ako ng konti. Sabi ko kay Mrs. kagabi pagdating namin ito. Sabi ko, tulog ako sa natulog ko kinate. Oo nga, nag-uurog pa pa eh. Pinagtatawa na ka ni Cersei. Lakas mo mag-urog. Sabi ko, nag-uurog pa. Kasi pagod. Si Lord, pagod. Isipin nyo, maghapon, walang ginawa, kundi magpakain, mangaral, magpagaling. Siyempre, nung nasa bangka na sila, at bumabagyo, hindi na napapansin ng Panginoon niya, tulog siya. At siguro habang natutulog ang Panginoon, sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad, hindi sila mapagaling, kasi na bumabagyo ng napakalakas. Sabi nila, pambira, bakit ito naman si Lord? Natutulog tayo, hindi natin alam kung ano mangyayari.
kay liit ng pananalig ninyo. Ginawa ni Lord, pumunta sa gitna ng bangka, ang sabi niya, tumigil ka bagyo. Tumigil. Nagulat yung mga alagad. Namangka. Sabi na, klaseng tao ito, pati bagyo ang papasunod niya. Sabi ng Panginoon, maliit kasi ang pananalig ninyo. At ulit, meron silang pinapagaling, hindi mapalayas yung demonyo. O ano ginawa na nilang magic para mapalayas yung demonyo, hindi nila mapalayas. Eh, si Lord, isang salita lang, lumayas yung demonyo sa katawan ng tao. Sabi ng Panginoon, bakit hindi namin mapalayas? Eh, sabi, paano nyo mapapalayas? Kung na nag-aaway-aaway kayo. Paano naman ang liit ng pananalig ninyo? Hindi nyo mapapalayas yan. Sabi ng Panginoon, kaya napakahalaga ng pananampalataya. Amen o ba? Hello? Alam niyo, tinuturo na ba nila kasulatan sa pananampalataya? Yung bang may hinihingi ka sa Diyos, hindi mo pa tinatanggap, pero ang sabi mo sa sarili mo, nasa akin na. Hello? Mark chapter 11 verse 24. Sabi rin, pag humihingi kayo, pag kayo nanalangin ng isang bagay, manampalataya kayo, nasa inyo na. At mapapasa inyo yun. Ganun si Lord. May isang bagay kang hinihiling sa Panginoon, dapat, Lord, nasa akin na. Pero dapat, pag may hinihiling ka, ayon sa kalooban ni Lord. Tama ba? Hello? O, ito, ulitin natin. February 11, meron tayong love revolution sa mga kabataan. Ang title sana, Kilig Factor eh. Kilig Factor. Kaya kayong mga kabataan, eto, lalo yung palisin natin ito. Palisin, paulit-ulit, paalala to. Paalala. High school, college, hanggang di pa kayo nagkaroon ng trabaho, huwag muna kayong mag-boyfriend or mag-girlfriend. Tama ba? Tama po siya na, tama ba? No. Ha? Papalilupit, nalaman mong boyfriend, girlfriend. Huwag muna. Hindi pa kalooban ni Lord eh. Kasi si Adan, bago binigyan ng asawa, binigyan muna ng trabaho. Trabaho muna si Adan. Hindi muna asawa. Ano? Intindihan niyo ba? Hindi muna asawa binigay ni Lord kay Adan. Ang binigay muna ni Lord kay Adan, trabaho. Kaya dapat, nasa maturity, na tayo, stage na tayo, pag tayo pumili ng mapapangasawa. Pag pumili naman tayo ng mapapangasawa, dapat nakalista. Number 1, Lord, Christian. Yan, dapat ganon. Number 2, Lord, Pogi. Number 3, mabait. Lagay niyo yung ganda. Maunawain, masipag, mapagmahal. Dapat i-check niyo, nakita mo. Tapos sinabi na nakilala ka. Pogi ba to? Hindi na mo itsura talaga. Kaya maganda ba to? Hindi na mo itsura. Huwag ko kayong gumaya doon sa isang Kristiyano. Ang gustong-gusto na mag-asawa, lalaki, ang edad niya mga 35 na, sabi niya, Lord, gusto ko na mag-asawa, wala pa ako mapangasawa. Pero Lord, sabi niya, tumayo siya sa harapan ng simbahan, ang unang lumabas sa simbahan ito, siya mapapangasawa mo. Unang lumabas sa biyak ng muso. Sabi siya, hello. Naalala ko yung kwento doon. Alam niyo ba yung kwento, merong sumaling Pinoy henyo na dalawang momok. Alam niyo ba yung kwento niya? Ha? Hindi niyo alam yung kwento. Yung dalawang momok. Sabi nung hindi. Malay, hindi. Inanayin, hindi. Malay, pwede. Mulay? Mulay. Lamanon? Hindi. Kalamasa? Hindi. Nasa bahay, upo. Wala. Mulay, itaputan ng oras. Mulay, nasa tiningan, di daw. Yung pala, mulay. Sabi mo, mulay nga. Yung pala, mulay.
Walay na, walay, oo. Kaya wag kayo mag-asawa ng momo. Ito meron nakapag-asawang momo no? Itong momo ito, gusto surprise tayo ng asawa. Nanonood yung TV yung asawa. Ang ginawa, tinapan yung mata, pumasok. Nges-mo! Nges-mo! Sabi niya, pag guess-mo ka pa, ikaw lang naman momo dito sa bahay. Guess-mo ka pa, ikaw lang momo dito. Sabi niyo sa katibi mo, huwag kang mag-asawa ng momo. Mahirap mo tawain. So, pananampalataya, kasi mahalaga ito, ano? Mahalaga ito. Yung pananampalataya ang magtuturo sa atin para tumaas o umangat ang level natin sa Panginoon. Pananampalataya. Kasi base doon sa ating pananampalataya, doon tinutugon ng Diyos yung ating pangangailangan. Kaya kung ang pananampalataya mo parang sabi nga ni Santiago, parang aklon sa dagat na sinisiklot-siklot ng hangin na hindi malaman kung saan pupuntan, kaya wala tayong matatamo sa Panginoon. Kaya huwag mo nang tinuturo ng Kapaskuhan, pananampalataya. Faith! Yan po yung faith. Yung pananampalataya na hindi mo pa nakikita, pero pinaniniwalaan mo na. Hindi mo pa tinatanggap, pero nasa iyo na. Amen o ba? Amen. Sa atin mo, nagtulong-tulong tayo, pinangarap natin, ma-aircon ng church natin. Sa tingin ko, napakahirap, pero nangyari. And then, anong sunod anniversary natin, pinangarap natin itong tiles. Pero para sa tingin natin, napakahirap. Pero dahil sa pananampalataya, nangyari. Amen o ba? And then, 6 to 10 years from now, mga kapatid, itong church natin ito, hindi na dito ganito malaki. Hindi na ganito malaki ang church natin. Malaki na ito. Auditorium na ito. Hello? Amen o ba? Auditorium na itong church na ito. Tapos nakaparada yung mga sasakyan. Yung sasakyan ni Norse na 4x4. Nakasakay na. Talaga itong mga binatang ito, no? Pag nagsita, magiging bilyonary itong mga binatang. At yung mga dalaga, no? Sisita po sa Panginoon. Yung iba sa inyo, magiging konsyal ng bayan.